Yung mga makabayan na congressmen, mga kababayan, sumaklolo po sa mga Palestina. What? Hindi naman na niya, Mr. Maravillas, ano? Hindi man nakapagtataka kasi mga kaori nila. Oo nga, kaori nila. Ayan po ang balita. House told to condemn Israel's aggression versus Palestinians. Call for truce. Nangialam po, pati sa gira doon sa Israel with Hamas. Talaga niya, Mr. Maravillas, birds of the same feather talaga. Fly away. But before kong ibigay sa inyo yung complete story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell po para lagi kang updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa at sa buong mundo. Like and share na rin po ninyo ng ating video. Saka wag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Ayan po mga kababayan yung balita ngayon. Durog-durog na po yung Gaza. Oh. Pinili nila mga kababayan yung ganyang buhay. Gusto kasi nila ng gira. Ayaw nilang patahimikin mga kababayan yung Israel. Gusto nilang i-wipe out sa mapa ng mundo. Ayan, Israel pounds Gaza. Ayan po yung mga balita. O, tingnan ninyo. Ang kaawa-awa yung mga bata. That's the choice ng mga Palestino. Kasi hinayaan nila yung mga Hamas, yung mamuno sa kanila. Winarningan na sila ng Israel. Ayaw man nilang makinig. Parang yung mga anti-government dito po. Ayaw makinig mga kababayan sa gobyerno. Kaya magkakasundo sila. Ayan po, Israel pounds Gaza after night raids targeting Hamas tunnels. You see? Sabi ko, yung gira po sa mundo, matatapos lang po sa pagbabalik na ng ating Panginoong Hesukristo. Siya po yung magbibigay ng totoong peace sa mundo. Kasi yung gagawin ng ating Panginoong Hesukristo, mga kababayan, sa kanyang pagbabalik, yung mga armas, i-destroy niya yon at gagawin niyang mga gamit sa pagsasaka. At wala ng military training. Kaya wala ng gira po eh. Ngayon po, sigan military training natin. Kaya may gira. Pag hindi ka man mag-military training at hindi ka mag-purchase ng armas, tulad ng dapat ginagawa natin modernization ng ating armed forces, lalamunin naman tayo ng mga kalaban natin tulad ng ginagawa ngayon sa West Philippine Sea ng China. So we will be forced na mag-armas tayo to defend our country, our territory. Ganun po kasi yung natura ng tao. Yung magnasa ng hindi kanya, tulad ng mga Chinese rito. Hindi man kanila pinagnanasaan. Ganun din po sa Israel in the Middle East. In every country na may gera, ang madalas na pinag-aawayan, lupa po and yung yaman ng bansa. Bakit niya, Mr. Maravillas? Nasusulat ba siya? Nasusulat po. Ayan, sabi sa Isaiah. Sabi diyan sa Isaiah chapter 2, verse 4. He shall judge between the nations and rebuke many people. They shall beat their swords into plowshares and their spears into pruning hooks. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall they learn war anymore. So, hindi na sila mag-aaral pa na makipagdigma. Wala ng military training po. Kasi lahat ng armas will be destroyed during the second coming ng ating Panginoong Hesukristo. And there will be eternal peace. Pero dito po sa atin, yung mga panawagan ng mga militant organization na ceasefire muna niya, temporary lang po siya. Kung baga pagbigyan, alimbawa, temporary, parang yung dito po sa atin, ceasefire niya, peace talks. Pagkatapos ng ceasefire peace talks, kasi palapitan niya yung Pasko,
May tinatawag, di ba, na Christmas truce. Maya-mayaan, maririnig mo sa balita, breaking news po, may ambos. Ganon ang natura ng tao. Traiduran po. Yun ang nangyari doon. Ganitong panawagan po ng mga militant organization. Wala man silbi po siya. Ayan po, ang sabi dito sa balita, the 3-member Makabayan Bloc has called on the House of Representatives to condemn Israel's attacks and apartheid against Palestinians as bombardment in the impoverished Gaza Strip continues to intensify. Siyempre po, hindi papayag yung Israel na hindi po makatabla. Uubusin nila ang mission po ng Israel, Israeli Army, mga kababayan, ang utos ni Prime Minister Netanyahu, ubusin lahat ng Hamas. Ganun po. Kasi matindi yung ginawa nila po. Noong October 7, hindi po pa intulutan ng Israel na maulit pa yon. So sabi dyan, in a still unnumbered resolution, House Resolution, Representatives Franz Castro, Arlene Brosas, Raul Manuel also urged the lower chamber to call for a ceasefire. Suntok sa buwan po, pagsayang lang ng oras at laway yung inyong mga panawagan. Useless lang po yung mga resolution ninyo. Hindi makikinig ang Israel. Maging yung mga UN resolutions po, hindi nila pakikinggan. Ganon yung Israel katigas, mga kababayan. Hindi sila pasisindak sa kanino man, not even the United Nations, yung House of Representatives ba ng Pilipinas, ang pakinggan ng mga Israeli. So, sabi dyan, to demonstrate its commitment to international human rights law and international humanitarian law, it is imperative for the Philippine government to join the strong condemnation of those violations and aggressions of the Israeli government that have killed, injured, and caused unmeasurable suffering to the Palestinian people. Sabi po ng Makabayan Bloc. Yung argumento ninyo, dati nang mali. Unang-una, ang nagsimula nito, yung mga Hamas mismo. Sila yung walang pakundangan na umatake sa mga civilians, Israeli civilians. Pero tahimik kayo. Di ba? Alam na this. Pero nang umatake yung Israeli government para habulin yung mga terorista, nag-iingay kayo rito. O, di ba? Alams na. Kung sino yung mga magkakauri. So, sabi natin mga kababayan, hindi po makikinig yung Israel. Not even to the United Nations, hindi po nila pakikinggan. Ito po yung balita ngayon. Israel intensified its attacks on Gaza, calling for civilians to flee south, where it vowed aid would increase as the Red Cross warned of intolerable suffering. So makikita ninyo na yung Israeli government, mga kababayan, ayaw nilang may madamay. Kaya pinapatakas, umalis na niya kayo dyan. Matitigas yung ulo ng mga Palestino. Kasi nga, kalyado nila yung Hamas. Galing mismo sa rank nila yung Hamas. So sila na mga civilians na ayaw umalis doon, collateral damage sila ang ibig sabihin. The United Nations warned thousands more civilians could die in Gaza as Israel declared the war had entered a second stage, stepping up its ground operations inside the Hamas-run territory. Inayaan nila kasi yung Hamas na siyang mamuno sa kanila. So damay-damay na po. Israel unleashed a massive bombing campaign after Hamas gunmen stormed across the border on October 7, killing 1,400 people, mostly civilians, and seizing 230 hostages according to Israeli officials. Yung mga hostages po, mga kababayan, swerte na lang kung makaligtas sila. But Israel will never negotiate sa mga Israeli po. Considered ng patay yung mga hostages. So sabi dyan, since then, relentless Israeli strikes on Gaza have killed more than 8,000 people, half of them children. The Hamas-controlled health ministry
in the territory said. That is your choice. Di ba? Walang ibang sisisihin kundi kayo. Kayo yung umatake. O ngayon, rumisbak yung Israel. Tapos magre-reklamo kayo sa mga casualties. This is a catastrophic failing that the world must not tolerate. Thousands of buildings have been flattened in the overcrowded territory of the 2.4 million people, with more than half the population displaced as Israel imposed a near total siege. So that is the price of war. That is the price sa inyo pong ginawa. Sabi nga sa Bible, yung mga pagkakasala na ganito, the penalty is death. So pinili ninyo yung penalty of death. Pwede sanang iwasan yon. Yung mataki kayo. So you have to pay the price. And the price is death. So yan po ang itsura ngayon. That is the choice na pinili ng mga Palestino. So ganun po yung tama na pananaw. Hindi yung mga baluktot na pananaw mga kababayan ng mga militan. Lagi man niya Mr. Maravillas baluktot. Kaya nga, hindi na tayo nagtaka. Yun man lang mga kababayan. Baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mahinam po sa paninigas na mga kaso-kasuan. Ito naman po, Otomas Revitalizing Serum. Sa mukha naman yung application mga kababayan. Anti-aging siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, Ning siya Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa. May announcement pala yung Colossal Fitness Gym. Gym will remain open on November 1 and 2. Ayan po. Yan po yung announcement ng Colossal Fitness Gym. For your inquiries po, doon sa mga gusto na mag-gym, contact lang ninyo po yung aking anak, Gilon Maravillas. Yan po mga kababayan. Ang contact number niya, 0966-802-0949. Ang Colossal Fitness Gym, makukuha po, matatagpuan po sa Security Bank Building, third floor, Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City. Ayas, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.